Blessed New Year sa ating lahat. Ano po? Amen. Kung bibigyan niyo po sana akong pagkakataon. Amen. Napakasarap pong magpuri sa ating tunay na Diyos. Amen. You can pour out all your worries, your trials, your lahat. Pwede mong ibigay sa Kanya. Tunay nga po sa inawit natin, there is nothing that He cannot do. Walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Kanya, wala siyang hindi kayang gawin. Higit pa sa kaya nating isipin, higit pa sa kaya nating maranasan, sa higit pa sa ating kalakasan. Amen po? So, muli, Blessed New Year sa bawat isa, and grace and peace to you from our Father and our Lord Jesus Christ. Kamusta po ang ating New Year's celebration? May mga New Year's resolution na ba tayo? Nagsimula na ba ang pagdadayet? Nagsimula na ba yan? And blessing po sa ating mga kasama sa ating FB Live, yan po, sa ating FB page. And I do believe that we are not here by accident, but by divine appointment. Amen? And God has drawn us together for a purpose. Meron pong purpose ang Lord sa ating lahat. So let us lean in with faith and expectation as we speak life, hope, and direction into our hearts today. Amen. Yan. Wala pala yung aking yung keeper. Tutulungan na tayo. Sige po. Okay, kuya. Go ahead. Yan. Wildfire in California. Ayan po. Before we begin, let me show you some pictures po. Yan. Naalala niyo po yan, wildfire in California last January 2025. Ang wildfire is something unplanned or unwanted wildland. Kaya wildfire kasi malakihang fire. Malakihang apoy. And caused by prolonged drought, dried vegetation, or yung strong winds, kasi mabilisan po ito. Talagang madadamay ang lahat ng pwede niyang idadamay niya. And it could be human activity may also have contributed. Some Christians, naging to sa online, nakita ko some Christians said it was a sign of God's judgment or sign of end times. Kasi talagang malala po yung wildfire nung January. Because of the progressive value of wokeness, yung sinasabi nilang wokeness, kasi sa California talagang karapatan ko to, katawan ko, my body, my rule, my life, my choice. I can be whoever I want to be. Kaya gano'n yung parang sinasabi nila, yan, signal na ng Diyos yan, end times na. Sabi ng ibang mga Kristiyano. So, sabi, kasi nga, naniniwala po sila, if you think or you feel you're a cat, then you can be a cat. Di ba? May mga ganun po sila. Sikat na sikat yan sa kanilang bansa. So, it's more on advocating social changes. But some Christians says, that it's time for Christian to be more compassionate and care for the others during this time. Kasi syempre, isipin po natin na sunugan po yung mga tao. May mga namatay, may naperwisyo. Next. Yan. Russia versus Ukraine war in 2025. Naalala niyo po yan? Medyo matunog din ang balita na ito. It started from February 20 and is ongoing. Makikita po natin, the relationship between countries are lost. Nawala. Talagang, hindi ko alam kung anong gusto nila, anong pinaglalaban nila sa kanya. Magkalapit lang po yung Ukraine at saka Russia. And we also have, ito alam niyo to, the big one. Sa Pilipinas, parang kinabahan ng lahat ng tao. The current wave of fear began after a magnitude 6.9 earthquake struck the Central Visayas, yung Cebu po. Doon nagsimula yon. Updated ba kayo sa mga nangyari last year? Yan, di ba? Noong September 30 po, killing at least 79 people and injuring more than 1,200. Tapos after po noon, 10 days later, 2 powerful quakes naman ang nangyari sa Davao. Yung southern island of Mindanao, measuring 7.4 magnitude, followed by 6.8 tremor 7 hours later. So sunod-sunod yung earthquake sa si Mindanao, di ba?
So, everyone was anxious and stressed talagang gusto ng mga tao, yung mga local governments, pinaghahandaan, may binibigay silang bag, no? Nandun ang lahat, flashlight, mga emergency kits. Ano po? So, yan yung mga nangyari sa atin last year. And ito din. Yan. Yan. Flood control projects, alam na alam niyo yan. Sa sobrang laki po nung walang pera, damang-dama natin, no? Lahat, damang-dama nating lahat, yung feeling na ninakawan ka. Kasi it's our taxes. Even as OFWs, we are giving our taxes, no po, through our remittances. Alam niyo po 'yon, 'di ba? May taxes po ang ating mga remittance. So, talagang damang-dama din natin 'yan. And remember this, Iran bombing, June 2025. Ano po? Yung the fear that we felt during this time, ano po, ito pong incident really made me realize how important our health is. Yan. Kasi dati parang, I'm so familiar with John going to his treatment, pero nung time na to, hindi ako masyadong nag-worry kasi alam ko naman kasama natin si Lord. Alam mo yun, hindi ako worried doon. But, ang pinakakinakatakot ko po nung time na yun, si John. Kasi kung ano mang mangyari, ang iniisip ko, plano ko, kailangan doon kami mag-meet sa dialysis center. Kasi kahit anong mangyari, doon buhay, kahit ako pa magsaksak sa kanya doon, okay lang, di ba? Di ba? Kasi hindi po natin alam eh, and his dialysis treatment is 3 times a week, no, para matanggal yung toxin sa kanyang katawan. Eh kung magkakaroon ng gerahan at bomba, di paano tayo niyan? Paano siya? 'Di ba? Yun po. So yun yung aking plano. Yan, next. Lahat kayo alam ko na nakaramdam ng takot niyan kasi narinig natin yung malakas na na dagungdong kahit po sa aming trabaho talagang bugs. Sabi namin, ano yung mangyayari doon? Yan. Sino po nakakilala dito kay Charlie Kirk? Yan. Charlie Kirk's assassination. Nakakatakot po, no? Kasi talagang sa ibang bansa din, parang kahit naman saang bansa, parang yung life po natin and yung the freedom of speech, parang talagang hindi ka pwedeng magsalita, Ito pong assassination ni Charlie Kirk, grabe din ang iyak ko dito. Hindi ko siya kilala, pero grabe yung iyak ko talaga sa kanya. Parang damang-dama ko, I was weeping for a guy I haven't met. Kasi kung makikilala niyo po siya, kung mapapanood niyo po yung mga videos niya, try to do some research, in general po, he's advocating the teaching of Jesus through Bible, no? Regarding family, na dapat ang lalaki, ganito ang head of the family, ang babae ang magsasubmit, and the children, ganun po. Which is ayaw ng marami. Parang nasasaktan sila. So he was killed for speaking for the truth. Amen. And lastly po, we have itong recently lang, shooting in Australia po, during a Jewish community festival, yung tinatawag po nilang Chanukah by the Sea, where there were 15 deaths and 40 injuries. Yan. So, mag-ama sila. Ayan, nakita niyo yung picture sa baba. Yan. Yan yung kanilang ginagawa. Hindi ko alam. Binaban nila yung mga tao. Mass shooting talaga, po. So, talagang mawala din yung, kumbaga, akala mo safe ka na, pero hindi pa pala. Po. So, before we really start, let us read from our text po, from Psalm 71, 20-21. Ito pong sinasabi, though you have made me see troubles, many and bitter, you will restore my life again. From the depths of the earth, you will again bring me up, you will increase my honor, and comfort me once more. So, ito po ang ating title for today. Yes, Road to Recovery. Divine Recovery. Tayo po yung manalangin. Samahan niyo po ako. Heavenly Father, we come before you in your throne to praise you and worship you, Lord. Lord, we magnify and be magnified and be exalted in this place. Let your holy presence be felt in this place, Lord, and continue to open our hearts and minds as we listen to your word. Lord, we ask for your wisdom and guidance. Dispense your blessing over these people, Lord. Use me, Lord, as the clean vessel alone, Lord. May every word that comes out from my mouth comes from you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Ito na, totoo na to. Mag-start na talaga tayo.
Pag sinabi po nating divine, no, it's relating to or coming directly from God or a God. Divine, no, something supernatural. Alam naman po natin 'yan. And when we say recover, a return to a normal state of health, normal ka dati, no? But may nangyari, so you're just returning from a normal state, health, mind, or strength, no? The action or process of regaining possession or controlling of something stolen or lost. So, yung process na para mabalik sa'yo, makuha mo ulit yung mga nawala sa'yo. Amen po. So, katulad ng mga example natin kanina, kasi we had the lost, the peace and the comfort, the safety has been lost, has been taken, has been stolen. Nauunawaan niyo po. Amen. So, dati po, when we hear ito pong the word recovery, no, we usually hear it when someone is in the hospital. Madalas po, 'di ba? Parang pag recovery galing yan sa ospital, nagkasakit, naoperahan, ano po. But ngayon po, nowadays, it can be referred to the wholeness of our being. Kasi nga, we recognize we have physical, emotional, mental, financial, ano po, spiritual, especially, ito yung pinaka-importante, ano po, the wholesomeness of our being. Amen? So, pwede kang, ngayon pwede ka na sa mga trabaho, no? Pwede ka na magpaalam ng casual leave. Sasabihin mo dun sa, sa boss mo, kailangan ko ng mental break. Ayoko muna sa stressful environment. Yan, 'di ba? May mga yung mga casual leave, yung mga lalo na yung mga natin bago nating henerasyon ngayon. Stress ako. Kailangan ko ng leave. Pero may 2 days off no. Kailangan ko ng leave. Di ko kaya 'to eh. Oh, 'di ba? Yan. So pwede na. Pwede ka nang mag-leave kasi nire-recognize na po 'yan. Amen. So if we put them together, yan, divine recovery. Na po ang meaning, a spiritual concept about supernatural restoration of what's lost through God's power. Amen? It signifies a miraculous comeback beyond just getting back to normal, to an upgraded state, no? Pag sinabi mo yung para bang nawalan ka ng o nanakawan ka ng 30,000. Tapos ibabalik sa'yo ni Lord ng house and lot. House and lot. And wait, there's more. May pasasakyan pa. Yan, di mga ganun ba? No po? Or dati kang naka-iPhone 15, 5 years to pay. Pero ngayon, naka-iPhone 17 ka na, fully paid. Yan. Mga ganon. Yan po ay supernatural sa finances. Yan ang pero kidding aside, no? It is when God brings back what was stolen, lost, or damaged. Ito po yan. Si Lord ang talagang kumikilos. He brings more than what was taken, replacing shame with honor, and fulfilling promises. Amen po. So it's a transformation that surpasses the original state or beyond the original state, leading to greater blessing. Ayan. So, hindi lang siya basta bumalik sa normal state, but surpassing and beyond, dun sa normal state or sa original state. Sabi nga, from brokenness to beauty. Ayan. Amen po. So, ito pong mga tao na to, ang mga naka-experience, yan, ng divine recovery. Some of those people in the Bible that has experienced or had experienced yung pong divine recovery. We know David. Medyo kilala natin si David at ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng 2 klase ng recovery. One is recovery from all, from 1 Samuel po, chapter 30, no, kung saan si David po at ang kanyang mga kalalakihan from their expedition, military expedition, pagbalik nila sa kanilang lugar, sa Ziklag, no, nakita nila talagang burned down to the ground yung kanilang pong lugar. No, sabi nila, kakagaling lang namin sa expedition. Tapos naisahan tayo ng mga Amalekites. Ano ba naman to? Ngayon, no, sa sobrang tindi nung problema nila, kahit yung mga kalalakihan po mismo, ang naging solusyon nila, alam mo, kasalanan to ni David, sinama-sama tayo eh. Batuhin kaya natin to si David, no? Pero ano pong nangyari, no? Sabi dito,
Even kasama po yung asawa yung dalawang asawa ni David, si Ahinoam and Abigail, no? So, ito pong si David, ang ginawa niya, imbis na makipagsisihan siya, hindi, kayo din eh. Dapat sana may naiwan dito para hindi lahat tayo na. Nawala po kasi lahat eh. Walang namatay, lahat po ng mga kanilang ari-arian at ang kanilang mga asawa at mga anak ay sinama ng mga Amalekites. These Amalekites are nomadic tribe. Wala po silang talagang permanent place, talagang palipat-lipat sila. So kung sino yung makita nilang, pwede itong kunin natin to, dalhin natin yan. Ganyan. Naunawaan niyo po. Yun yung first recovery ni David. Ano pong nangyari? But David found strength in the Lord, his God. He said to Abiathar the priest, ibigay mo nga sa akin yung ephod. Yung ephod po, yung sinusuot ng mga high priest. Ano po, na parang apron. No? Anong ginawa niya? He called unto the Lord. Sabi niya kay Lord, should I choose after this band of raiders? Talagang specific yung mga tanong niya, susundan ko ba sila, Lord? Ano po? Will I catch them? And the Lord told him, yes, go after them. You will surely recover everything that was stolen from you. Yun ang pangako ng Diyos sa kanya. So talagang sinundan nga nila, pinuntahan nila, tas may namit sila na Egyptian slave na iniwan ng mga Amalekites na may sakit to, wag na natin to isama, pabigat lang to. Yung Egyptian slave na yon ang tumulong sa kanila para matuntun nila yung lugar ng mga Amalekites. To end the story short, ano po, nakuha ulit nila lahat. Lahat ng ari-arian nila nakuha ulit nila pabalik. Na-recover nila lahat. That's the first recovery of David. Pero yung pangalawa, alam nyo na po yung story nito kay Bathsheba, nung nagkaroon siya ng adultery. Di ba nagkaroon pa rin naman siya ng recovery afterwards? Ano po? Naunawaan natin. Next, we have Job. Yan. The righteous man. Kilalang natin. Sa totoo lang, parang iisipin mo, wala namang ginagawa si Job. Nananahimik yung tao eh. Di ba? Talagang inalaw ng Lord na i-test si Job through Satan. Sige, gawin mo lahat, basta wag mo lang papatayin yung anak ko. Makikita mo. Kasi ang sabi ni Satan, ng kaaway ni Satan, kaya lang naman faithful yan sa'yo eh. Kasi binibigay mo lahat. Mayaman, may asawa, may pamilya. Subukan mo kaya. Tapos ang lakas-lakas pa niyan. Lahat po nawala kay Job. And ang nangyari, dun sa ending po ng story ni Job, bumalik din sa kanya lahat. No? Nakuha niya po lahat 2 times ng kanyang ari-arian. Ano po? Dinoble pa ang kanyang ari-arian. At nagkaanak siya ng mga lalaki at 3 magagandang babae. Sino-sino yan? Siyempre, favorite natin yan. Job 42:14. Si Jemima, si Karen, at saka si Karen Hapush. Di ba? Kaya favorite ko yan si Job, yung story ni Job. Pero makikita po natin kasi kung gaano ka-faithful ang Diyos sa kanilang mga buhay. And how He helped these people, yung kanyang mga anak, to recover. Ano po? And we also know Samson. Naalala niyo po si Samson? Yung binigyan ng Lord ng supernatural strength. Si Samson ay yung binigyan ng wisdom. Amen. Tama naman. Tama. Ayan. He is a king? Hindi. He's a judge. No? Baka minsan kasi si Samson at saka sino pa yung isang Solomon. Minsan nakakapagpalit-palit yan eh. Si Samson at saka si Solomon. Si Samson yung matipunong lalaki. Long hair. Yan. Diyan niya nakukuha ang kanyang kalakasan. Yan. At nung nangyari po na nakikita nila na natatalo ang Philistine, itong mga Philistine, sinabi nila kay Delilah, mukhang natitipuhang kanyang lalaki na yan. Alamin mo nga kung anong sekreto niyan. Yan, 3 beses nga eh. Ano ba? Sabi ni Delilah, hindi mo talaga ako mahal. Hindi mo sinasabi sa akin yung totoong dahilan. Bakit ka malakas? Nakatatlo ba naman eh, di ba? Ikaw ba naman eh, 3 beses nang tanungin, hindi mo pa inaamin yung sikreto mo. Nung finally, talagang totoo, no, ang mga babae, nagger din talaga. May pagka-nagger tayo, ano ba? Umalis nga tayo ngayon eh, aalis tayo ngayon. Ano ba? Diba? Yung mga ganon, So, sabi doon sa story, dahil nagger nga, naging si Delilah kay Samson, napagod na siya, sige na, sasabihin ko na yung sikreto. Yung buhok ko,
Yan, yung buko never pa tong tinutol sa buong buhay ko. Sabi niya, dito nakukuha yung aking kalakasan. So ang ending, ginupit ni Delilah yung buhok niya habang natutulog siya sa lap. Akala ni Samson, mahal na mahal siya ni Delilah. Pinatulog pa sa lap, no? Doon niya shiniv yung buhok. Ang ending, ngayon, na-capture si Samson. Paano ang recovery story niya? Sabi niya dun sa magtatali sa kanya, itali mo ko ng pagganito to sa 2 templo. Nung mga sila ay may gathering doon po sa Philistine, no? Tapos, for the last time, nanalangin si Samson, sabi niya, Lord, bigyan mo ulit ako ng kalakasan. Though may tumubo ng kaunti, di ba? Na-shave nga eh. May tumubong kaunti sa buhok ni Samson. Sabi niya, Lord, bigyan mo ulit ako ng kalakasan. Last na to, Lord. Last na talaga to. No? So, tinulak niya yung 2 templo. Gumuho po yung buong, kasi parang siguro yun yung pinaka, yung pundasyon ng temple. So, nung tinulak niya, di ang daming namatay. Mas marami pang namatay during nung ginawa niya to kaysa dun sa buong lifetime niya. Yun nga po ang purpose talaga ni Samson. Okay po, nag-gets niyo po yung story nito sa Old Testament. Now, dito sa New Testament, sino po nakakilala dyan? Siyempre, si Apostle Peter. Yan, yung isa pang babae, yung unnamed unnamed woman with a bleeding issue. And si Lazarus. So, si Apostle Peter, pa-click. Seventh things to remember to experience divine recovery. You just need to remember the word recover. Recover. Wala pa siya. Divine recovery. Remember the word recover. R. Parang spelling ng recover, kids. R, E, C, O, V, E, R. Yan, recover. Yan. So, when we say recover, ayan. Para makita niyo yung effects, di ba? Recover, ganyan. Recognize. For R, recognize. E, expect. C, cover. O, obey. V, venerate. Taray. E, elevate. And R, reaffirm. Yan. Okay. Sige po, pwede na tayong pumunta sa R. Parang mali yata yung ilagay ko. Tama pala. Recognize. Yan. R is recognize, no? Number 1 po, R, recognize. We need to recognize the need for recovery. Kasi kung hindi mo i-recognize na kailangan mong mag-recover, wala tayong problema dito. Wala na tayong pag-uusapan. So we need to recognize. Alamin po natin na merong nawala, may naubos, may nanakaw. Ito po yung first step or critical first step in a deeply personal process of change. No? Recognize. Amen po. So, acknowledgement and acceptance are the key. Kailangan mong malaman at kailangan mong tanggapin na kailangan mo ng recovery. Ano po? Admitting the need for help and realizing you are not in control. Kasi minsan, dahil sobrang control freak po natin, akala natin, kaya natin kontrolin ang lahat ng bagay. Kaya hindi tayo maka-recovery, hindi tayo maka-breakthrough, kasi akala mo, ikaw may control ng lahat ng bagay. Ano po? So, we have to stop, pause, and rest. No? Pwedeng tumigil, pwedeng saglit lang, wait lang. No? Because resting is not a sin. Ang pagpapahinga po ay hindi kasalanan. No, even soldiers take their time to rest. No, kasi sa dami na nangyari ng 2025. I know the Lord has been faithful to us, but tayo minsan may nararamdaman tayong physical exhaustion, yung ating mga finances, mga opportunities na hindi natin naabutan. Anong feeling mo mga nawala yan sa iyo eh? Ano po? Sabi dito, ano ba sabi ng ating Panginoong Jesus? Matthew 11:28-30. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary
and carry heavy burdens, and I will give you rest. Amen? Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. And yung kanina po nating binasa, no? Talagang you have to recognize, Psalm 71:20. Though you have made me see troubles many and bitter. Di ba? Binasa po natin kanina. You have to recognize, ano po, kung ano yung na merong kang kailangang gawin or baguhin. Amen. Na letter E. Oh, di ba mabilis lang? 7 yan, ha? Expect, no? Expect God's will not only to heal, but to restore. Dito po papasok, syempre, dahil na-recognize mo ng problema, kailangan na natin ng solusyon. No? So we have our faith and trust. No po? Katulad nung pangako ng Diyos sa mga Israelita, sa Jeremiah 30, the promises of deliverance. No po? No? And I do believe, I think everyone also, we know that God has the power to restore you. Amen? Parang mahina. Ulitin ko po, ha? Ulitin ko. God has the power to restore you. Amen. Parang mga hindi nawalan to, malakas pa siguro mga energy nyo, no? Hindi kayo nawalan, hindi kayo nanakawan, hindi kayo nasunugan, no? Hindi kayo naubusan ng lakas last year. Hindi ba? Amen. But God has the power to restore us. Ano man po ang mga nawala sa atin, no? It could be your financial, it could be your, parang wala nga nawalan dito. Ako lang yata. Amen. No? This involves having faith to God and trusting Him. Yung faith and yung trust po natin, no? That He will heal the wounded, the broken-hearted, those who are sick, no po? He will restore your broken relationship, your finances, and all the years lost to hardship and loss, no? He can restore time and opportunity. Amen. Ano pong sabi niya? Jeremiah 30:17, I will give your health and heal your wound. No po? Amen. Next. So, ano na tayo? Pagkatapos ng R-E. C. Yan. C. We have, C. Yan. Cover. Cover it with prayers. Ano po? Itong next 4 slides natin is our faith in action. Diba? Kanina, sabi natin, expect. You have to expect God's will. It's not just to heal you, but to restore you. Ang C po natin is to cover it with prayers. No? Dapat sa mga panalangin natin, specific ka. Lord, this time gusto ko na pong makaipon talaga. Yun. Yung mga ganon. Mga 10 million. Ay, ganon. Yung mga ganon, di ba? No, we have to be specific. No, divine recovery involves having constant connection with God. Pwede ba naman yun, naisip mo lang na, alam ko naman, Lord, kaya mo naman akong i-heal. Pero, wala kang prayer time. Wala kang connection sa Lord. Pero ina-expect mo. Ina-expect mo, i-heal ka ng Lord. No po? Sabi dito, inviting God's presence and guidance into daily moments. Mayat-maya mo siya kinakausap. Hindi lang sa kung kailan mo lang gusto, kung kailan ka lang may kailangan. Pero as much as you can, having communion with God is a must. Naunawaan po natin to recover. Diba? Minsan akala ng mga tao, kasi nga nagsasalita ka mag-isa, wala nangyari sa'yo, te. Nagpe-pray lang ako. Diba? So we are also intercessors for others. Yan. So, hindi lang para sa ating mga sarili, but we are intercessors for our family, for our friends, for the church, for our workers, or workmates, ano po. So, yan ang tanong. Spouses, do you pray for your husband and wife? Mga asawa. Kayo po ang talagang mag-partner eh. Kasi, di ba, binigay kayo ng Lord sa isa't isa. Pag yung asawa mo ba, pagising mo sa umaga, nakita mo, yun na naman yung mukha niya. May ganun ba? O pinalalangin mo, Lord, buhay yung asawa ko, salamat po. 'Di ba? Lord, ingatan niyo po yung asawa ko sa kanyang biyahe. O Lord, sa trabaho, Lord, give him wisdom, give him strength, give him patience, mostly patience, Lord. Kasi medyo maikli. Yon, yung mga ganon, 'di ba?
pinagpe-pray natin ang ating mga asawa. Bakit? Ano pong sabi? The power of prayer. Makikita natin yan sa James 5:13-18. Sabi po sa 16, verse 16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. Amen. Amen, di ba? The prayer of a righteous man. Talagang, yes, amen, hallelujah. Amen po. So after ng letter C, saan na tayo? Ano susunod? Oh, yan. Ay, wala. Nangunguna kasi ako. Yan. Letter O, obey His word. Turn to His word. Shift your focus from world to God's world. Ano po? While it is true, sabi po, no, that any meaningful spiritual breakthrough or any spiritual revival is preceded by earnest prayer, no, the grave mistake po na alam natin is we make is believing that prayer alone, alam niyo po, prayer alone can secure for us spiritual blessing and material benefits. Akala mo enough na yung prayer. Kasi na-recognize mo na, may pangangailangan, no? Na-expect mo na rin si Lord na i-heal ka and i-restore. And na-cover mo na nga for prayers. Ngayon, syempre, hindi lang puro covering of prayers. Lord, gusto ko talaga nito eh. Gusto ko makapangasawa yung yung tall, dark, and handsome, ganun. Lord, gusto ko maka 10 million sa Lord, gusto ko maging manager sa trabaho. Puro ko, Lord, gusto ko na to. Ang tanong, ino-obey mo ba yung kanyang mga salita? Baka puro kahiling. Ano po? Ano bang sabi dyan? Obey. Sabi po sa Luke 11:28, but He said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. No? Patuloy mo siyang pinakikinggan at ginagawa mo rin siya sa iyong buhay. Amen po, no? So, God demands from us not more than just the utterance of eloquent but empty words from a disobedient heart. No, hindi lang yung puro magagaling magsasalita talaga pag nagdadasal. Yung gano'n, may tono pa yung prayer. Hindi lang puro yung magagandang salita yung binibigkas mo para dahil nga nagdadasal ka, no, para marinig ka. But your heart is disobedient. Hindi ka mapapakinggan ng Lord. Kasi yung puso mo, yun ang kailangan mong unang inuuna. Sumunod ka sa kanyang salita. And ang tanong, paano ka susunod sa kanyang salita kung hindi mo alam ang kanyang salita? So we need to read His words. Amen po ba? Mahina. We need to read His words. Amen. Hallelujah. We have to have our daily devotion. Amen po? Amen po? Amen. Naku po. Kaya ngayon kayo may mga notebook and ballpen. Amen? Next. Letter V. Yan. When we say V, no, believe. Joke lang po. Believe. Believe that God has a reason for your current season. Hindi, joke lang po. Venerate po yan. Venerate. No? When we say venerate your season, no, respect your season. Yan. Respect your season. To respect, honor, and find purpose in your current life stage, whether it's a time of growth, waiting, or challenge, recognizing that each period serves a divine or development purpose. Naunawaan po natin? So we have to embrace our season. We need to submit to His timing and understand that healing and restoration happens in God's perfect time. Hindi kung kailan mo gusto. Ano po? Iba po tayo ng season, no? Which may differ from our own. Hindi mo pwedeng sabihin sa sugat mo, gumaling ka na. Ang tagal! Galing na! Hindi, may process po ang healing, ang recovery. Hindi mo pwedeng madalain. Ano po? No? Nauunawaan po natin. Ang tanong, pagkatapos mong kulitin yung sugat mo, may sugat, ang tagal gumaling. Bakit yung sa kanya, ang bilis gumaling?
Diabetic! Ang galing ni Kuya! Amen! Praise the Lord! Diabetic ka kasi. Ang tagal ng healing process mo. Di ba? Diabetic ka. Joke lang po, ano? So, ang sinasabi natin dito, huwag ka kasing tumingin sa iba. Respect your own season. Kung sila, season of harvest, baka ikaw, season of ano ka pa lang? Sowing. Amen? Paano ka makaka-recover kung panay ka tingin? Lo, grabe na yung dami ng alahas nito ah. Uy, grabe yung sasakyan. Ang daming bahay. Paano ka makafocus? Hindi ka makafocus sa'yo. Kasi nakatingin ka sa season ng ibang tao. Amen po? Anong sabi sa atin? Ecclesiastes 3:1. For everything, there is a season. A time for every activity under heaven. Amen po? It's about embracing po yung ating present moment. Meron na tayo ngayon. Ano po? Giving thanks for its lessons and understanding that your circumstances are temporary. Hindi naman buong buhay mo magtatanim ka eh. May nakita po na kayong magsasaka, walang tagal naman ang harvest. Pagod na ako. Buong buhay niya na nagtanim na lang. May harvest season yan. Katulad po nung nature sa season, di ba? We have winter, nasaan na tayo, US? We have winter, dito kasi winter lang at saka summer di ba? We have winter, spring, summer, and fall, yan. So katulad nga ng sinabi ko, binanggit ko po kanina, katulad ng farmer, no, waiting for harvest, recognizing your season means holding on, pinangahawakan mo, no, persevering through hardship and trials, and understanding that recovery or success or happiness covers in its own time. May kanya-kanya po yang panahon. Kanya-kanyang oras. Naunawaan po natin? Amen? So ano na tayo? Pagkatas ng venerate, V. E. Amen. Elevate your worship with the praise or elevate your praise and worship. Amen. Hindi po to yung dating, hindi ito yung elevate. Pag sinabi mong praise and worship, dati ganito ka. Magbago-bago ka na lang eh. No? Tapos, nung medyo tumagal-tagal ka na, hallelujah! Yan. Hindi po yun yung ibig ko sabihin na elevate your praise and worship, ha? Hindi po yung ganon. No? Ang sinasabi po dito, no, ang praise and worship, it's not just a songs, no po, but a lifestyle of obedience. Kung dati ba, medyo pasaway ka, medyo ngayon nagbabago-bago ka na ba? Na-elevate na ba ang yung worship and ang yung praise sa ating Diyos? Naunawaan po ninyo? Kasi ang ating pong thinking na ang praise and worship is a song eh. But it's a lifestyle. Ano po? No, hindi pagalingan pumalakpak, hindi pagalingan sumayaw, kumanta, tumalon, tumambling. No? It's a lifestyle. Everyday po itong nakikita. Yes, tumambling. Everyday po itong nakikita sa ating mga buhay. Are you following God every day, every moment of your life? Are you honoring Him in your life? Or you're just following yourself? Nag-elevate ka na ba? How will you recover if hindi ka mag-elevate? Ano po? Naunawaan po natin, no? It means to move beyond the routine. No? Kung dati sabi mo kasi, Lord, Bible verse once a day, okay na yun. Okay na, at least nagbasa. Diba? Okay naman, walang problema yun eh. Pero you have to elevate. Baka pwede ka namang maging 1 chapter a day. Ay, tumahimik sila. Amen, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po, no? So, beyond po dun sa ating routine na ginagawa, no? We have to be more intentional in expressing our faith through gratitude, spirit, truth, and action. Makikita po sa ating mga buhay. Hindi pag sinabi mong magaling to mag-praise and worship, tumatumbling yan sa church eh. Hindi ganun. Pag sinabi mong magaling kang mag-praise and worship, kita sa buhay mo, yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Naunawaan po natin, no? Seek God, not just the recovery. Amen? No? Focus on your relationship with Him, not just the outcome. Hindi kasi nagmamadali kang gumaling, nagmamadali kang makuha yung season, yung harvest season mo. Hindi yun eh. You have to seek God first. You have to elevate your praise and worship. Ano po? It can be anytime, anywhere. Dapat nakikita yan sa'yo sa bahay, kahit walang nakatingin.
No? Sabi ko nga po, integrity is honesty even without someone looking at you, no? Makikita sa'yo na Kristiyano ka with or without someone looking. Kasi merong Diyos na nakatingin sa'yo. Amen? Naunawaan po natin? Amen. Hallelujah. So, praise His regulations, goodness, and glory. Let His word inspire your worship. Hindi yung kasi pagdating mo sa trabaho, dami na naman trabaho. Gigigil na ako. Dami na naman. Paano makikita sa'yo yung mga katrabaho mo na ang may Diyos kang pinaglilingkuran, wala kang ibang sinabi kundi reklamo sa trabaho. Di ba? Pagpasok mo pa lang, anak ng hiting talaga naman ang daming trabaho. Puro ka reklamo. I-elevate your worship and your praise to God. Pagdating mo, good morning! Good morning! Marami tayong trabaho. Dami. Okay lang yan. Matatapos natin yan today. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat kasi may trabaho tayo. Amen. Salamat kasi may pinapadala tayo. May pangsuporta tayo. Amen po? Amen. Hallelujah. Amen. Naku, ayan na. Last na. Amen. Letter? R. Amen. So we have to reaffirm, letter R. Yan. Ayan. Letter R. Isa. Ayan. Yan. Reaffirm God's promises. No po? Renew your commitment to God. No? Dahil naubos na lahat ng lakas mo, lakas ng energy. Ito po yung nakakatakot na part minsan sa ating mga Kristiyano. We should be ano sabi nga doon na nabasa ko? We should be a Mary in the world of, we should stop me from being a Mary in the world of Martha. O baligtad ba? Sino nga yung mas masipag sa kanila? Si Martha. No? So, be a Martha in a word of, tama ba? Mary. Baligtad ako. Be a Mary in a world of Martha. Diba? Kasi, sa sobrang busy ni Mary, ni Martha, bakit litong-lito tayo? Sobrang busy ni Mary, ni Martha, sobrang busy ni Martha sa mga ministries, no? Nakalimutan niya ng maging Mary, no? Na may relasyon sa Diyos. Na nakaupo doon, nakikinig lang siya kay Lord. Amen po? So we have to reaffirm, we have to renew your commitment to God, reaffirm your hope, recommit your faith. No po? There are 3,000 to 8,000 promises, estimated promises of God in the Bible. Sobrang daming pangako ng Lord. You just have to reaffirm. Alam mo, meron po akong bagong katrabaho, sabi niya sa akin, kasi tinanong niya, may anak ka na? Sabi ko, wala pa. Sabi niya, habang sa tumatagal ng next niya ng question, pero nag-aantay ka pa na bibigyan ka ni Lord ng anak. Sabi ko, oo, nag-aabang pa ako, pero kung hindi man ako bigyan ng Lord, I will still praise Him, I will still honor Him in my life. Paglilingkuran ko pa siya, with or without, kasi my husband is enough. Okay na sa akin si John. Ganun yung sagot ko sa kanya. Okay na sa akin yung asawa ko. Pero, ang hindi naman kasi opinion ko ang nagmamatter dito. It's the God's word in my life. Yung promises ng Diyos sa akin, pinangahawakan ko, sabi niya sa akin, kinokontra niya, hindi ako ganun. Mag-iba tayo ng perspective, sabi niya ganun. Kasi ako, ayoko sabi niya, kumbaga ang sinasabi niya is kapag masyado kang hopeful, you'll get disappointed. Pero kasi, ang hope ko is nasa Panginoon. Ang kanyang salita, ang aking pinangahawakan, ang kanyang mga pangako. So, alam ko, naniniwala ko, because I know my God, I know Jesus, I know He will give what He promised. Amen? Dahil kilala ko close kami ni Lord Alam ko yung mga pangako niya, pangahawakan ko yun. Bakit ako maniniwala sa mga tao o sa mga tao na nagsasabi sa iyo, huwag kang masyadong manghawak dyan. Kasi mag-expect kasi mali yan. Ginaganya ako. Hindi, sabi ko, kilala ko ang Diyos na meron ako. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen? So, sabi po dito, God never fails to His promises. Amen? God's promise is to never leave us nor forsakes us. Hindi niya po tayo papababayaan, hindi kanya iiwan. Amen?
But, yes, Christians will still experience pain. That's normal. Makakaramdam ka ng sakit, ng hinagpis, ng paghihirap, ng lost, yes, heaviness, sickness, exhaustion, no, fatigue. But God's promise an end to it and recover from its effect. Ano po? Tatapusin ng Diyos yan. And hindi lang yun. Hindi niya lang tatapusin yung mga yan. I-restore pa niya beyond its original state. Amen po? So, He is with you and He is for you. His works is in you. Ano pong sabi dyan? Sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen? No po? And sabi rin po dito, Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who loved Him, who have been called according to His purpose. Amen po? So, Jesus is our only hope. Are you excited for the year 2026? Amen. Are we excited for Jesus? Amen. So, who's waiting and excited to Jesus, to see Jesus? Amen. We are all excited for His coming. Lord, kailan ba, Lord? Amen. Ano po? No, sabi po dito sa last verse natin, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Amen. No? God is our ultimate restorer, and God's desire is to have a relationship with you. Yun lamang po. No? So all we need to do is the seven letter, no, recover. It is R, to recognize the need for recovery. E, expect God's not only just to heal, but to restore. Ano po? C, to cover it with prayers. No po? And O, obey His words. Amen? And V is venerate your season. And lastly po, E, elevate your praise. Hindi pa yan. Elevate your praise and worship. And lastly po, reaffirm God's promises. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.